Mag-ready na kayo ng pangontra nyo sa aswang dahil aatake na siya sa araw na ipanganak mo yan. Story time. Buntis ang mama ko noon at sa probinsya kami nakatira. Dahil sa masela na pagbubuntis ni mama, naisipan ni papa na magpagawa na lang ng bahay na gawa sa kahoy. At dahil may lupa kami na hindi naman nagagamit dun sa may gubat, naisipan ni papa ipatayo yun dun. Ang kaso, nasa gitna yun ng masukal na kagubatan. Pero tinuloy pa rin ni papa ipatayo yun para nga tahimik at maging maayos ang pagbubuntis ni mama. Nung natapos na yun, sumama sina lolo at lola sa bahay na ginawa ni papa para may tumingin-tingin kay mama. Tapos yung bintana sa kwarto namin, lagi lang bukas yun. Dahil sigurado naman si papa na wala namang magnanakaw at masamang tao na pupunta sa masukal na gubat kung saan kami nagpatayo ng bahay. Saka dahil din sa init ng panahon, para presko ang pasok ng simoy ng hangin at di mainitan si mama sa gabi. Pero nagbago ang lahat ng isang gabi kung saan malapit na manganak si mama. Bigla siyang nanaginip ng isang babae na gusto raw kunin yung sanggol sa loob ng tiyan niya. Habang nananaginip siya, bigla siyang nagising at sobrang sakit na daw ng katawan niya. Tapos, nagising kaming lahat. Ano nangyari? Manganganak ka na ba? Ang sakit ng katawan ko. Teka, sino yung tao sa bintana? May tao sumilip. Pagsilip nila lola at lolo sa labas ng bintana, may nakita silang isang babae at biglang nag-anyo. Hayop yun. Dali-daling sinabi ni lola kay papa yung nakita niya. Agad-agad namang sinara ni papa yung bintana at lumabas kagad si papa at lolo na may dala ng mga buntot pagi. Hinanap-hanap nila yung nakita ni lola. Tapos pagtingin nila sa ilalim ng bahay namin, bumungad sa kanila ang isang babae na mahaba ang buhok. Tapos ang ginawa ni papa, hinampas niya kaagad yon ng buntot pagi at nahampas niya yon sa braso. Tapos tumakbo ulit yung babae at nag-iba yung anyo nun. Napunta siya kay lolo. Pagdaan niya kay lolo, kinalmot si lolo nun. Pero pagkalmot niya kay lolo, agad siyang nahampas ulit ni papa sa likod. Kaya napahiga at umagulgol sa sakit yung halimaw na yon. Nang mga oras na to, nasa loob lang kami ng bahay at rinig na rinig namin yung iyak ng babae. Tapos si mama naman, biglang sumakit na yung tiyan niya kasi raw manganganak na siya. Kaya ang ginawa nila papa at lolo, sinunog nila kagad yung halimaw na yon para makapanganak na si mama ng maayos. Naging maayos naman ang panganganak ni mama at healthy naman yung kapatid ko. Nung tinanong ko kay lola kung ano yung nahuli nila papa ng gabing yon, sinabi nito sa akin na isa raw yung sigbin. Matagal na raw palang nagmamasid yung kay mama at kailangan daw masunog ang buong katawan at balahibo nun nang walang natitira. Dahil kapag may naiwan daw, kahit balahibo lang nun, kaya raw nilang ibalik at buhayin yung halimaw na yon.